ay pinatay, yung mga bata noon, paano mo siya ma-imagine kung ano yung pagdadalamhati mayroon ang bayang yon? Ang lahat ng mga Hudyo sa kapanahunan din ni Hitler, kung titingnan po natin, yung mga naiwan na hindi sinunog sa mga chamber noong panahon noon, paano mo siya ma-describe? At kung nandoon ka sa kasalukuyang yon, ano ang iyong damdamin kung ikaw mismo ay apektado ka sa kapanahon yon? Di ba napakadurog ang puso mo na hindi mo maintindihan? Siguro maghalupasay ka dyan sa sahig. Kung isang anak mo ay nawala at mawawala, hindi mo siya ma-imagine. Ang topic ko po ngayong gabi is when compassion meets justice. Isa pong tatay na mayroon pong 2 anak, isang anak sa labas at isang anak sa loob. Nagkataon po na ang anak sa labas ay medyo may pagka-prodigal, pero siyempre tatay pa rin siya, mahal pa rin niya yun. Nagkataon po na nagkaroon ng aksidente ang anak niyang totoong bata, na ang naka-aksidente at ang nakapatay ay yung anak niya nasa labas. Kung ikaw ang sa katayuan at siya ay nasa military yung panahon na yon, anong gagawin mo kung nandoon yung compassion mo, yung love mo, pero and yet kailangan i-execute ang justice ng anak mong isa? Naintindihan niyo ako? Paano mo siya ma-meet ang justice at ang compassion? Ang compassion po, kung titingnan po natin, ibig sabihin ito is sympathy, concern, or kindness, or care, or consideration. Yun po ang ibig sabihin ng compassion. At doon po sa compassion, nakikita po natin, doon po ay napapaloob ang pagmamahal. Diba? Napapaloob po doon ang pagmamahal. Si Jesus Christ sa kapanahunang ito, bago pa man siya nagsabi at nanaghoy siya sa Jerusalem, kung titingnan po natin, siya ay nagbatiko sa mga Pariseo at Saduceo ng kapanahunang yon. At marami ho siyang sinabi dito sa, sabi dito sa verse 19, fools and blind. Parang nagpangmura siya dito sa mga Pariseo Sa chapter 23, sabi dito sa verse 23, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done, without leaving the others undone. Blind guides who strain out a gnat and swallow a camel. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites! For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. Kung titingnan po natin dito, nagmumura siya doon sa verse, pero yet dito sa verse 37, dito, naranasan mong nanaghoy ang ating Panginoon. Dahil ang tinitingnan specific lang ang Panginoon dito na siya ay pinagmumura niya yung mga Pariseo, yung mga law maker yung kapanahon ng yon. Dahil sa kanila ay yung mga ibang mga Hudyo ay napapaligaw tuloy sila. Instead na makita nila yung liwanag ay hindi nila makikita. It's because itong mga leaders of the church, sila pa yung nag-guide na para ma-mislead ang mga taong to. Bakit po ano ang nasa puso ng mga Hudyo? Bakit ano po ang nasa puso ng mga Pariseyong to? Sila pa yung nagsusulsul dito sa mga Hudyo na sana na ang Panginoong Jesus dumating para siya ay magligtas para sa mga Hudyo. In the first place, siya naman ay pumunta sa mundo, hindi naman agad diretso sa mga Gentiles. Nakon? Hindi naman agad sa Gentiles, kundi sa Hudyo, sa bansang Israel mismo. Dahil mayroong propesya sa Old Testament, yan sa ating librong ating pinag-distribute. Diyan po sa Old Testament, yan po ay mga prophecy yan concerning about the Messiah to come. And yet, dumating ating Panginoong Jesus bilang fulfillment, they rejected the Lord Jesus Christ. At kung titingnan po natin yung compassion niya, kung paano
Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Siya ay bumaba para maipakita niya yung totoong kaligtasan na kanilang hinahanap. Na ito mismo si Jesus, na siya ay ipinanganak sa sabsaban, na siya na yung Mesiyas, siya yung hari nila. Ang hinahanap nilang hari ay yung katulad ni King David. Ngunit hindi nila nasumpungan yon, kung dahil si Jesus ay pinanganak lamang na ordinaryo, naksa bahay lamang ng isang sabsaban, na ito po ay galing po kay Jose, na isang karpentero. Kung titingnan po natin na sa standard ng tao, napakahirap intindihin. Pero yun po ang kapamaraanan ng Diyos para abutin ng tao. Iba ho ang pamaraan ng tao at ibang pamaraan ng Diyos. Ang pamaraan ng tao ay para to be somebody. Ano? Pumunta niya sa unahan para magiging hari ng mga hari. Pero dito ipinakita ng Panginoon kung anong totoo na dapat na gagawin. Para makita ho ng mga Hudyo kung ano bang example meron ng ating Panginoon Jesus. And yet, sa makikita po natin dito, yung compassion niya, ay ipinakita niyo yung unmerited love. Alam mo, it's good na magmahal ka sa isang tao na minamahal ka rin. Nakon? Nakon? Kung ikaw ay 100% na pagmamahal mo sa asawa, at ang asawa mo ay dito, mauubos yung pagmamahal mo. Pasensya mo at bababa yung pagmamahal mo. I remember nung the other day, may kinakausap po ako isang kapatiran. Sabi niya, Pastora, pray mo ako talagang galit ako sa asawa ko. Punong-puno na talaga ng talagang. So, in-instructionan ko siya. Sabi ko, Ter, ang lalaki at babae is magkaiba. Hindi mo siya pwedeng, kasi gusto niya pag mag-text siya, mag-reply agad. Hindi nga nagre-reply yung asawa niya. Sabi ko, wag mong pwedeng ipantay yung standard mo sa standard ng asawa mo. Kasi kailanman, hindi pwede mag-meet yun. Okay? Dahil tayo mga babae, napaka-emotion natin. Gusto natin talagang ang attention ay nasa atin. Mga lalaki naman, pag nakabasa ng dyaryo yan, hindi mo yan pwedeng disturbuhin. Dahil once na dinisturbo mo yan, hindi ka na niya kayang i-occupy. Dahil lang sa mind ng lalaki is only one room, mayroon yan. Tandaan mo natin yan. Isang room lang mo mayroon siya, isa lang mo ang kaya niyang i-occupy ang mind niya. Sa lalaki, sa babae po, maraming compartment. Kaya in just one setting, they can do. Diba? Pwede tayo mag-telepono pero nagsasain ka. Ha? At the same time, pwede ka mag-sponge, pwede mong sabay-sabayin siya. Pero sa lalaki, hindi pwedeng gawin yon. Nakon, Brad? Kaya tayong mga babae naghahanap ng pagmamahal, hindi natin siya ma-meet. Hindi talaga pwede. So, ang nangyari ngayon, 100% yung pagmamahal mo, andito yung pagmamahal ng lalaki, o kaya yung 100% man kaya, kunwari, ganyan, hindi nga mo nami-meet eh. So, ang nangyayari ngayon, pababa ng pababa. Dahil pag nagger ka rin sa asawa mo, pababa din ng pababa. Hanggang hindi mo na mawala yan, nawala na. Nagkaroon na kayo ng isolation na sinasabi. Kundi hiwalay yan, blues in heart. Hindi man physical, kundi mayroon na kayong hiwalay sa puso. Naramdaman nyo na, kapatid, mahal mo pa bang asawa mo? Hindi ko na alam, Pastora, kung mahal ko pang asawa ko. So, ganun ho yun. Huwag nyo hayaan yun, mga kapatid na gustong mag-asawa, na ganyan ang pangyayari. Huwag ho tayo magbilang, kasi kung magbilang ho tayo, at yun ay napantayan at natambak ka na, sigurado kong kakalusin na. At wala na ho, at mamamanhid na tayo, at maramdaman natin wala na yung pagmamahal natin. Nakon? Nakon? If you love somebody, you don't expect in return. Hello? Hello? Kasi pag ikaw ay mag-expect, madidismaya ka lang talaga. 200%. Madidismaya ka lang at di mo na mamalayan yan ang karamihan.